From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Genesis 2:24. Matthew chapter 5, verse 32. But I say unto you, that whatsoever shall put away his wife, saying, for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committed adultery. Mark chapter 10, verse 9. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Romans chapter 7, verse 2. For the woman which hath a husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. Everybody say, praise the Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Ang mensahe na dadalhin ko sa umagang ito ay walang iba kundi ang tinatawag na Christian home. Ang natin magsabing Kristiyanong pamamahay. The Christian home. Napakaraming pamamahay ngayon, hindi Kristiyano. Kailangan lumaganap ang maraming Kristiyanong pamamahay. Sapagkat ang Kristiyanong pamamahay ay siyang pag-asa ng ating bansa. Pagka sabi kong Kristiyanong pamamahay, pamamahay yon na itinayo, na pagkatapos na itinayo, ang Panginoon ang nasa kanilang kalagitnaan. So, si Kristo Jesus ang siyang Pangulo ng kanilang pamamahay. Alam ninyo mga kapatid, pagka si Jesus Christ, siya ang Pangulo ng ating pamamahay, masaya ang bahay natin. Ang bahay natin ay malayo sa mga kaguluhan. Sapagkat ang lahat ng member ng pamamahay na yan, kinikilala na ang Panginoon ang siyang nangunguna sa kanila, sumusunod sila sa lahat ng kalooban ng ating Panginoon. May mga example ba ng mga Kristiyanong pamamahay mula noon? Meron. Kailangan ang pag-ibig nakikita doon sa pamamahay. Nangunguna ito sa mga magulang natin. Lahat ng magulang ay magsabing, praise the Lord. Mga magulang,
napakalaki po ng ating responsibilidad sa bawat isa pagka tayo ay nagpasimula na ng isang Kristiyanong pamamahay. We have seen so many broken homes in the Philippines. We have seen so many troubled homes in our country. And our prayer in this ministry is that God would restore the family order. That God would restore the family order according to His will. Nakasulat ba sa banal na kasulatan yan? Amen. At ito ang pangangailangan ng ating bansa sa mga sandaling ito upang ang ating bansa ay tunay na pagpalain. Magpapasimula ito hindi lamang sa ating komunidad, kundi sa ating pamamahay. Tingnan ninyo mga kapatid, sa pagpapasimula, merong pag-aasawa. No? Pagkatapos magpapasimula ng mag-asawa ng isang family unit, tulad ng nangyari kay Adan at kay Eva, nang sila ay magkasama na. At pagkatapos sinabi ng ating mga binasa na kung ano ang pinagdugtong ng Diyos ay walang taong dapat humadlang o magpahiwalay. Kikita naman ninyo ngayon, napakarami ng pag-aasawang hindi rin naman kalooban ng Diyos. Sapagkat, sinabi ko hindi kalooban ng Diyos, sapagkat sandaling panahon pa lang nagkakahiwalay na. Sinabi ng banal na kasulatan, kung anong pinagdugtong ng Diyos, dapat walang taong magpahiwalay. Ngayon, napakaraming hindi Kristiyanong mga pag-aasawa, sandaling panahon pa lang ay nagkakahiwalay na. Pag-aaralan po natin sa mga banal na kasulatan kung ano ang kailangang mangyari upang ang isang pamamahay ay maging Kristiyano. Dapat bang ito ay makita ng bansa at ng lahat ng tao? Dapat ba? Ang lahat ng anak ng Diyos na matapat sa Kanya na dapat makita isang example na Christian family, magsabing Amen. Okay. Magpapasimula ito sa mag-asawa. Family unit. Yung asawang lalaki at ang asawang babae. Sa Bisaya pa, ang bana o ang asawa. Okay. Lahat ng asawang lalaki ay magsabing praise the Lord. Lahat ng asawang babae ay magsabing Amen. Kailangan ang unang-una sa pamamahay Kristiyano makikita ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang dapat maipunla sa pagsasama. Sapagkat pagka nagkaroon ng supling, nagkaroon ng mga anak sa pamamahay, ang unang-unang dapat maramdaman ng kabataan sa Kristiyanong pamamahay ay may pag-ibig sa ina at sa ama papunta sa anak. Yon ang dapat na bumalot sa Kristiyanong pamamahay. Dapat madama ng mga kabataang ibibigay ng Panginoon sa pamamahay na yon, ang pag-ibig. Kung walang pag-ibig, magpapasimula na mga kapatid na ang bata ay lalaki na wala sa kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo mga examples naman ng pag-ibig sa pamamahay. Saan nagpapasimula ang pag-ibig sa bahay? Nagpapasimula, ito mga ina sa pamamahay, makinig po kayo. Alam po ba ninyo na ang pag-ibig sa pamamahay para sa mga kabataan ay hindi nagpapasimula sa ama? Nagpapasimula po yan sa ina. Sapagkat ang pinakamalapit po sa bata ay iyong ina. Bakit? Yung pong ama, pagkatapos na may panganak ang bata, nagtatrabaho yun. Hapon nang umuwi sa bahay. Pero yung ina, pagka nanganak siya, kahit may trabaho, hihinto muna sa trabaho yun. Pagkatapos, siyang kakalong sa kanyang anak. Siyang mag-aaruga nito, magpapalaki, magpapasuso, at meron siyang very close attachment sa kanyang anak. Ito po ang malaking responsibilidad ng mga ina na habang maliit pa ang batang ito, dapat siya ay palakihin sa pag-ibig na nagmumula sa ina at ang ina naman ay palalakihin sa pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Tingnan niyo si Hagar.
Siya ay may pag-ibig sa kanyang anak kahit siya ay maid lamang ni Abraham. Tingnan naman ninyo si Moses, ang pag-ibig ng kanyang ina sa kanya noong siya ay inutusan ni Pharaoh na ang lahat ng batang lalaki doon sa Ehipto ay papatayin. Look at the mother of Moses, how he loved Moses, how she loved Moses so much that she hid Moses using a homemade basket and let Moses float on the river. Tinago niya sa ganong pamamaraan sapagkat mahal niya ang kanyang anak. Sinabi ng Exodus chapter 2 verse 3, and when she could no longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. Kita ninyo, pag-ibig ng ina yon. Mga ina, napakaraming mga inang monster, no? Amen? Kaya pag kayong ina monster, yung ama monster, yung anak monster din. Biro ninyo, magkakaroon ng monster family, isa lang unit, one family unit na monster family. Pagkatapos mga kapatid, lalabas sa society yan, maghahasik ng lagim. Monster family ay isang pabigat sa bansa at isang pabigat sa komunidad. Mga Kristiyanong, mga anak ng Diyos na nakikinig sa akin sa telecast na ito, kung kayo ay isang monster family, walang pag-ibig sa pamilya ninyo, huwag po ninyong patayin ang TV set ninyo. Makinig kayo sapagkat ito ay isang pagpapalang leksyon na mensahe para sa bawat isa sa inyo. Tingnan ninyo yung ina ni Samuel, the mother of Samuel. Napakabait niya sa kanyang anak. For Samuel 2:19, moreover his mother made him a little coat and brought it to him from year to year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. Siguro ito katutubo sa mga ina, no? Katutubo talaga sa mga ina na may pag-ibig sila sa kanilang mga anak. Si Rispa, nung inibig niyang kanyang mga anak, yung ina ni Solomon sa kanyang panahon, pagkatapos yung Shunammite mother sa 2 Kings 4:20, pagkatapos ang example na analogy ng Panginoon kay Propeta Isaiah, the mother's unforgettable love sa Isaiah 49:15, can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Inihambing ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa pag-ibig ng isang ina. The Canaanite woman in Matthew 15:22, and behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Tingnan niyo itong Canaanite woman. Mahal na mahal niya yung anak niya, kaya siya ay pumunta sa harap ng ating Panginoon at nagmakaawa. At sabi niya, kaawaan mo ako sapagkat ang aking anak na babae ay may sakit at dinadaganan, pinapatungan ng masamang espiritu. Kailangan ito ang pag-ibig na magmumula sa puso ng bawat ina. Tingnan ninyo ang ina ng ating Panginoong Kristo nung ipinanganak siya, si Mary. Amen? Hindi natin sinasamba si Mary. I respect Virgin Mary because she has a part in the plan of God. And as an example of a mother, when she sought the Lord Jesus Christ, pagkatapos mga kapatid, nakita niyo kung ano ng pag-ibig niya na ipinakita sapagkat siya ang pinili ng ating Panginoon. Exempted ba ang mga ama sa pag-ibig sa pamamahay? Lahat ng mga amang walang pag-ibig ay magsabing, praise the Lord. Nagmumula lamang sa ina, pero yung ama hindi exempted sa pag-ibig sa pamamahay. O yung ama, wag naman yung pag-ibig ninyo parang wild oats naman kayo. Kahit saan-saan dinadala ninyo yung pag-ibig ninyo. Pagka may pamilya na kayo, ang iibigin lang ninyo yung pamilya ninyo. Unang-una sa lahat. Ibigin mo, number 1, yung asawa mo. Huwag ka nang maghanap ng iba pa. At doon, i-distribute mo ang pag-ibig mo. Pangalawa sa asawa mo, yung mga anak mo. Tingnan ninyo ang example ng Biblia naman. Example ng mga pag-ibig ng mga ama.
si Laban sa Genesis 31:28. Pagkatapos, anong pag-ibig ni Laban sa kanyang mga anak? Hindi niya hinayaan na halikan ni Jacob yung mga anak niya. Yun na yung sinabi niya. And has not suffered me to kiss my sons and my daughters, thou hast now done foolishly in so doing. Hindi niya hinayaan yun. Katapos, mga kapatid, mga ama, kayo ang proteksyon ng pamamahay ninyo. Mahalin ninyo yung mga anak ninyo, kailan dinidisiplina ninyo. Kung minsan, umuuwi ng late yung mga anak ninyo, huwag lamang kayong magmaang-maangan. Tanungin ninyo kung saan nanggaling at ano ang kanilang ginagawa. Sabagat pagka ang bata, nafe-feel niyang may love kayo sa kanya, nagkikare kayo sa kanya, nagpo-protect kayo sa kanya, mafe-feel niya yon at magkakaroon siya ng security sa pamamahay. Kaya kung nagkakaproblema siya, doon siya pupunta sa pamamahay. Hindi doon sa mga kaibigan niya. Drug addict siya pupunta sapagkat nakakadama siya ng pag-ibig doon. Kailangan ang madama niyang pag-ibig upang ma-establish ang kanyang puso at magkaroon siya ng kanlungan pag panahon ng problema ay walang iba kundi ang pamamahay at ang ama ang siyang nagsisilbing proteksyon ng pamamahay na yan. Tingnan niyo si David, nung siya nagkaanak naman, kahit yung anak niya medyo anak sa labas. 2 Samuel 12:16, David therefore besought God for the child, and David fasted and went in and lay all night upon the earth, upang mabuhay lang yung anak na nagkasakit. Si David talagang nag-fasting siya. Tingnan niyo si Jairus sa Mark 5:23, and besought the Lord greatly, saying, my little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, and she may be healed, and she shall live. Si Jairus, mahal niya yung anak niya. Pumunta rin siya sa ating Panginoon. At siya ay humingi ng tulong upang magkaroon ng kagalingan ang kanyang anak. Yung father of the prodigal, tingnan niyo yung father of the prodigal son, malayo pa yung anak niyang nawalay sa kanya sapagkat umalis sa kanyang pamamahay. Ngunit nung bumalik, malayo pa, nakaganon na yung mga kamay niya at hinalikan ang kanyang anak sa kanyang pagbabalik loob sa kanyang ama. So mga ama sa Kristiyanong pamamahay, hindi kayo exempted. Huwag na ituruan yung asawa niyo, sabihin niyo, naku, sa iyo lang yan. Exempted ako dyan. Kayong mga ina, kayong mga bahala sa mga kabataan. Hindi. Kaya dapat ang ina at ama magkaisa sa pag-ibig sa kanilang mga anak. Kung kayo nagkukulang ng pag-ibig sa inyong pamamahay, ito ang mensahe para sa inyo na kalooban ng Diyos. Kaya merong mga katabing programa dyan na gusto ninyong panoorin. Huwag ninyong patayin ang inyong TV set sa channel na kinaroroonan ninyo ngayon, mensahe ng Panginoon. Tingnan niyo, pagka yan inilipat ninyo, magkakaroon ng kaguluhan sa pamamahay mo pagkatapos nito. Pero kung ikaw ay makikinig, mula ngayon ang mensaheng ito, 1 oras at kalahati lang, pero magkakaroon ka ng malaking pagpapala na mula sa Kanya. Kaya huwag mo ilipat yung television yung programa sa television. Huwag mo ilipat sa channel na kinaroroonan mo ngayon. Pagpapalain ka ng Panginoon habang nagpapatuloy ka. Meron bang kailangan pag-ibig sa pamamahay? It is positive, according to the Word of God, as an example, that mothers and fathers should love their home, particularly their children. Mga ama, mararamdaman ng mga anak ninyo pagka nagkukulang ang pag-ibig ninyo sa kanila. Pagkatapos magtatampo yan, magkakaroon ng discontentment. Pagkatapos lalabas yan, doon niya mafe-feel ang pag-ibig doon sa mga kaibigan niyang drug addict, kaya mawawala ang kanyang interes sa pamamahay at pagkatapos magiging matigas ang kanyang ulo at doon sasama sa kasamaan. Dapat bumalik siya sa pamamahay. Upang makabalik siya sa pamamahay, kailangan maramdaman niya na may pag-ibig sa kanyang pamamahay. May proteksyon sa kanyang pamamahay. And it is only the mother and the father that can provide love and protection in the family. No one else can do that but the father and the mother. Lahat ng mga magulang sa Pilipinas ay magsabing, praise the Lord. Hindi lang natatapos sa pag-ibig. Ang ama at ang ina ay may mga katungkulan sa kanilang pamamahay. Mga asawang lalaki, may katungkulan kayo sa inyong asawang babae, at mga asawang babae, may katungkulan kayo sa inyong mga asawang lalaki. Ano ang katungkulan ng mga asawang lalaki?
uunahin natin. Lahat ng mga asawang lalaki ay magsabing, praise the Lord. Tanang ba namin ko, amen? Okay, ano ang katungkulan o duty ng mga asawang lalaki doon sa kanilang mga asawang babae? Tingnan ninyo mga kapatid, yung binasa natin kanina, pagkatapos uulitin natin dito muna sa Genesis chapter 2:23. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Genesis 2:23. Nung ibinigay na ng Panginoon si Eva kay Adan, anong sinabi ni Adan? Ngayon sabi niya, ito ay buto ng aking mga buto, laman ng aking laman, at ang tatawag sa kanya ay babae, sapagkat siya ay kinuha sa lalaki. Mga babae, alamin ninyo, kayo ay galing sa lalaki. Saan kayo kinuha? Hinugot kayo mula dito sa tagiliran ng tadyang ng lalaki. Kaya hindi kayo pwedeng mag-away. Amen? Sapagkat ikaw ay kinuha mula sa tadyang ng lalaki. Kaya pinagsama ng Panginoon yan upang sila ay magkaroon ng pagsasamang Kristiyano, makadiyos. Kaya yung mga lalaki, asawang lalaki, meron kayong katungkulan sa asawa ninyo, galing talaga sa inyo yan. Amen. Amen. Hindi kayo makapag-amen. Dahil yung asawa siguro ninyo ay nagiging problema ninyo. Pupunta tayo mamaya dyan. Anong sinasabi ng Genesis 2:24? Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kaya ang lalaki aalis sa kanyang ama at ina at magsasama sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isang laman. Amen. Tingnan ninyo, yan ang problema ng sosyedad ngayon. Sapagkat nag-asawa na, hindi pa umalis sa bahay ng kanyang ama. Nagpapasakop pa rin doon. Nagiging parasite pa rin sa bahay ng kanyang ama. Pagka nag-asawa ka, ang ibig sabihin, mga asawang lalaki, makinig kayo. Lalo na kayong mga asawang lalaki na hanggang ngayon nakatira pa sa pamamahay ng inyong mga magulang. Nabibigatan lalo ang mga magulang ninyo sa kanila. Kailangan kayo ay umalis na riyan at magtayo na ng sarili ninyo, at pagkatapos kayo ay magpasimula na para sa responsibilidad sa inyong sarili na wag nang pabigatan ang inyong mga magulang. That will spare many from so severe problems in the family. Kaya nagkakaroon ng tight family problems because yung financial na kinikita ng mga magulang masyado ng maliit, naroroon pa nakasantong yung kanyang anak na nag-asawa na. Sundin mong sinabi ng banal na kasulatan, umalis ka na sa pamamahay ng ama mo, magtayo ka ng sarili mo. Kaya kailangan pagka nag-aasawa kayo, handa kayo. Meron na kayong pera, meron na kayong bahay, hindi yung pabugso-bugso lang na nag-aasawa kayo, nagtinginan lang kayo. Bakit kayo nag-asawa? Kasi kinindatan niya ako, kinindatan ko rin siya, nag-asawa kami, walang kahanda-handa. Magkano pera ninyo? Zero balance. Saan kayo titira? Sa magulang namin? Kaya ang problema dyan nagpapasimula sapagkat hindi nasusunod ang order ng banal na kasulatan. Sinabi ng Genesis chapter 2 verse 24, pagka nag-asawa ka, asawang lalaki, umalis ka na sa pamamahay ng magulang mo at magtayo ng sarili mo. Kahit maghirap ka, kailangang gawin mo yan. Proverbs chapter 5 verse 18, let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Pagka nag-asawa ka, asawang lalaki at asawang babae, bago kayong asawa, kailangan mag-ibigan kayo. You rejoice in your family. Huwag kayong mag-awayan. Amen? Huwag kayong magsuntukan. You must rejoice in the wife of thy youth. Mga asawang lalaki, kailangan mahalin mo yung naging asawa mo sapagkat isa na kayong pamamahay. Live joyfully with thy wife, with the wife whom thou lovest all the days of thy life.
of thy vanity which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. Kayon, pinili mong mag-asawa ka, kailangan ikaw ay masaya sa pag-aasawa mong yan. Hindi ka napilitan. Kaya yung pag-aasawa, sinasabi ng mga kasabihan ng matanda, hindi parang kaning isusubo, pagka napaso ay iluluwa. Pagka nag-asawa ka, you must have to think about it and you must have to decide with a balanced decision. Do not go into the decision of marrying haphazardly, because you will be starting a family, and once you start a family, you will be part of a society. And if you are part of the society, you either become a blessing or a problem, depending on how you look at your life. Now, I am trying to preach this because this is very important in our Philippine society. There are so many irresponsible family units that have become a burden to our society. And this is now the start of a new beginning for all Christian family to join hands together and say, I will become responsible. First of all, I will follow the will of God, the order of the family in the home, so that I can have a happy Christian home. Hallelujah! Kaya mga asawang lalaki, ang inyong katungkulan, mahalin ang inyong mga asawa. Kahit pa siya, pastor, ay taray, mamahalin ko pa rin. Mahalin mo, sapagkat binigay ng Panginoon yan sa'yo. Sorry ka na lang, yan ang napili mo. Siguro nagmamadali ka, hindi mo na mababawi yan, hindi mo naman maisasauli yan na parang laruan na binili mo lang sa department store na pagka hindi mo na gusto, either itabi mo, itapon mo, o isauli mo. Yan ay isa ring buhay. Kapag yan ay binigay ng Panginoon sa iyo, kahit ano pa ang mga diferensya ng kanyang buhay, kailangang mahalin mo siya. Kung maaari, baguhin mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, idalangin mo, ngunit huwag mo siyang pabayaan. Kailangan mahalin mo siya. Kaya mga asawang lalaki, meron kayong katungkulan na mahalin ang inyong mga asawa. Kahit siya ay bata pa o bago pa kayo nagsama o kaya matagal na, magmahalan kayo. Saan una ang katungkulan ng pagmamahal sa kanyang asawa? Sa asawang lalaki. Mga Bisaya, sabana magsugod ang paghigugma sa iyang asawa. Bakit kung minsan nagmamaliw na yung pag-ibig sa pamamahay? Kasi yung mga lalaki may nakita ng iba. Hindi sinabi ng banal na kasulatan yan. Bakit ako naghanap ng iba, pastor? Kasi masama yung ugali ng asawa ko. Hindi yon ang katwiran, kaya nagkakaproblema. Pagka yan ay nasawa mo, you decided to have her. You must have her all your life. Kailangan mahalin mo siya. Parang tahimik ang kongregasyon, ha? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Anong sinabi ng Ephesians 5:25? Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Gawin ninyo yan. Mga Kristiyano, ito pamamahay na sinasabi ko, mga kapatid, kailangan ibalik natin ang pagsusunod sa mga kalooban ng Diyos kahit sa Kristiyanong pamamahay. Mga asawang lalaki, sumunod kayo sa akin. Mga asawang lalaki, takasan ninyo. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Tingnan ninyo si Kristo, minamahal niya kayo. Kahit ano pang mga hitsura ninyo, minamahal at binabago niya kayo sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah! Kaya mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Kaya pagka kayo ay nag-aasawa ngayon, huwag ninyong gamitin yung phrase na, love is blind. Bulag ang pag-ibig. Naku, nung kayo ay nagliligawan pa, bulag ang pag-ibig. Sabi na ng magulang mo, huwag yan kasi hindi bagay sa yan, baka magsisi ka. Bulag ang pag-ibig. Hindi ko nakikita ang kanyang pagkakamali. Ngunit nang kayo nag-asawa na, hindi na pwedeng umatras pa sa pag-aasawa ninyo at kayo'y kinasal na.
Hindi na kayo makatras pa. Doon nabuka ang mga mata mo. Nabuksan. Ganun ka pala. Ngunit huli na ang lahat. Nung ikaw ay natauhan, kailangan ngayon ang gawin mo, mahalin mo ang asawa mo. 1 Peter 3:7, likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Mga Kristiyanong pamamahay, anong sinabi ni Pedro? Kayong mga asawang lalaki, kailangang makisama kayo sa inyong mga asawa ayon sa kaalaman at bigyan ninyo sila ng honor bilang inyong asawa as unto a weaker vessel. Ginagalang pa ba ninyo yung mga asawa ninyo? Ano ba ito si Pastor? Feminist? Baka ito ay member ng Gabriela. Hindi naman, sapagkat yan ay utos ng banal na kasulatan. Minamahal pa ba ninyo ang asawa ninyo? Kahit na ang anak ninyo 15 na? Baka minamahal lamang ninyo yan nung bago pa kayong nag-asawa. Ngunit ngayon, hindi na ninyo ino-honor yung asawa ninyo. Halimbawa, kumakain kayo sa restaurant, yung lalaki ngayon, unang umuupo, yung babae kawawa naman. Kailangan siyang unang paupuin ninyo. Kung kayo'y lumalabas sa pintuan, binubuksan pa ba ninyo ang pintuan para sa inyong asawa? Hindi na. Bakit? 15 ng anak niyan eh. Huwag naman. Sundin ninyo, mga Kristiyanong, mga ama, sa pamamahay, ang sinabi ng banal na kasulatan. Katungkulan ninyo na mahalin ang inyong mga asawa. Hallelujah! Upang maging example at mag-glorify ang Panginoon sa pamamahay natin. Nakikita tayo sa society at tayong liwanag ng sanlibutan. Hindi ba sinabi ng Panginoon yan? You are the light of the world. We are not hid from the world. We are sitting on top of a mountain because we are the light. We are overshadowing every dark corner of our community by the light that emanates from us. Kailangan yung liwanag na yun nakikita. Nagmamahalan kayong dalawa kahit na kayo ay matatanda na. Ngunit ang pagmamahal sa pamamahay, nagmumula sa asawang lalaki papunta sa kanyang asawang babae, ay hindi nawawala. Kaya masaya yung mga babae sapagkat itong pangangaral na ito na katungkulan ng asawang lalaki ang magmahal sa kanila ay nangunguna sa banal na kasulatan. Yung asawa mo, hindi isang bagay lang yan. Tao rin yan. Kailangang mahalin mo sapagkat meron din siyang damdamin. At higit sa lahat, kayo ay mga Kristiyano at ang Panginoon ang siyang nasa kalagitnaan ng inyong buhay. Tapos na yung mga katungkulan ng lalaking para sa babae. Ang katungkulan naman ng mga babae ngayon sa mga lalaki. Ang tumatawa naman ngayon, yung mga lalaki. Ingon ng mga bana, bantay mo ron. Ano naman ang katungkulan ng mga asawa sa kanilang mga asawang lalaki? Ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid, kahit sa Esther chapter 1 verse 20, and when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his empire, for it is great, all the wives shall give to their husbands honor, both to great and small. Sa panahon ni Queen Esther, nagbigay ng decree ang hari. Sabi niya, pagka nabasa na ang batas na ito bilang decree, ang batas na ito ay nagsasabing lahat ng mga asawa ay kailangang magbigay sila ng honor o ng parangal sa kanilang mga asawang lalaki. Both great and small. Bakit nagkakaroon ng problema sa pamamahay? Kasi yung asawang babae, wala ng respeto sa kanyang asawang lalaki. And then both ways. Pastor, hindi ko po marirespeto yan. Bakit? Tamad. Kahit tamad, respetuhin mo naman. Asawa mo na yan eh. Nagsisisi po ako, Pastor, na naasawa ko yan. Sapagkat bakit? Batugan. Palagi lang natutulog. Ako lang nagtatrabaho. Panganak ako ng panganak. Yan, natutulog lang.
Idalangin mo sa Panginoon sapagkat kahit ang batugan mong asawa ay maaring yan ay baguhin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pastor, maagang-maaga pa pumupunta na ako ng palengke, pagkatapos pag-uwi ko nabubuntis pa ako, pagkatapos nanganganak pa ako, yung asawa ko natutulog lang, pagkatapos kumakain, ako po ang bumubuhay sa kanya. Problema mo na yan sapagkat nag-asawa kayo. Ngayon, kung Kristiyano naman kayo, yung asawa mo susunod na sa kalooban ng Diyos yan. Wala ka ng problema riyan. Ngunit sinasabi ko lang, this is just a microcosm problem that I am saying here in my message of our society. And you can see this happening in the Philippines. Kaya kayong hindi pa Kristiyanong pamamahay o Kristiyanong mga asawang lalaki na nakikinig sa akin ngayon, pagkatapos ibig na ninyong patayin, nakaganon na yung channel ninyo, ay yung kamay ninyo sa channel na yan, sapagkat ayaw ninyong pangangaral na ito, lalo na kung naririnig ng asawang babae, pagkatapos sinasabi ng asawang lalaki, patay niyan, sapagkat nare-review kayo, wag, sapagkat ito ang magpapabago sa iyo, at ito ay kalooban ng Diyos upang maibsan ang problema ng ating sosyedad. Tayo ay kailangang maging responsable sa ating pamamahay. So, mga asawang babae na nagtatrabaho at ang pinapakain ninyo, pamilya nyo, pagpalain naman kayo ng Diyos at bigyan pa kayo ng panibagong lakas. Kahit na gano'n ang asawa ninyo, sundin pa rin ninyo sinasabi ng banal na kasulatan na kailangang i-honor pa rin ninyo siya. Amen? Yung mga asawa naman na nasa medyo higher level of life, pagkatapos pareho kayo nagtatrabaho, ang isa maaaring abogada, ang isa maaaring abogado. Pagkatapos yung abogadong babaeng asawa niya, medyo matalino kaysa sa abogadong lalaking asawa din niya. Pagkatapos may pagsiselosan sa pamamahay ninyo, ipakita mo, ikaw na asawa, babae, na kahit mas matalino ka, mas malaking kinikita mo kaysa sa kanya, kailangang ikaw ay magbigay ding galang sa kanya. Iparamdam mo na siya pa rin ang ulo ng pamamahay na yan. At pagkatapos, isubmit mo pa rin ang sarili mo sa kanya. Everybody say amen. Proverbs 31:27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Katungkulan ng mga asawa na kailangan siya ang lumingon sa kanyang buong pamamahay. Kailangan ng pamamahay maayos mula sa kusina, sa sala, sa mga kwarto, sa lahat, labas at loob ng pamamahay. Para pag-uwi ng iyong asawang nagtatrabaho, masiyahan naman siya. Kaya nagkakaroon ng problema sa pamamahay, pag-uwi ng asawang lalaki, yung asawang babae na iiwan sa bahay, ang ginagawa pagka umalis yung asawa niya, umaalis na rin siya upang magmadyong. Pag-uwi ng kanyang asawang lalaki, wala pang sinaing. Ang bahay hindi pa nahugasan, hindi pa nalinis. Yung mga anak nila, puro sipunang mukha. Pag-uwi ng lalaki, siya pa ang magsasaing, siya pa ang maglilinis. Paano naman ang pamamahay na yan? Magkakaroon ng discontentment sapagkat walang justice. Ang asawa hindi ginaganap ang kanyang katungkulan. Mga asawang babae, ganapin ninyong katungkulan ninyo na pagkawala ang inyong asawa sa pamamahay ninyo, maging faithful naman kayo. Huwag naman kayong titingin-tingin at lilinga-linga sa mga kapitbahay ninyo na pagka malayo-layo ang asawa ninyo, halimbawa nasa Saudi, naghahanap kayo ng ibang adan sa buhay ninyo. Maging malingap sa pamamahay. Amen. Pag-uwi ng asawa, may init na tubig na upang kung siya gustong maligo, makakapaligo siya. Malinis ang bahay na maring magpahinga. Yung mga anak maayos sa pag-aaral sa lahat ng kabahagyanan ng pamamahay ninyo. Yung kusina ninyo malinis, yung CR ninyo malinis. Malinis ba yung CR ninyo? Baka hindi makapasok dyan kahit yung aso. Lumuluha pati ang mga pusa pagka pumasok sa CR ninyo. Yung asawa ninyo pagpasok niya, pagka gano'n na dadat na niya pamamahay, sinong napagpabuntunan ng sama ng kanyang loob? Natural ang asawa, sapagkat ang asawa ang siyang iiwan sa pamamahay. Mga asawang babae, ganapin ang katungkulan ninyo sa inyong pamamahay. Lingunin ang pamamahay ninyo mula sa kusina, sa sala hanggang sa kwarto. Pagkatapos lingunin ang mga anak ninyo. Ayusin ang pamamahay para maging pleasing, sapagkat Kristiyanong pamamahay yan, na pagka mayroong bumibisita, presentable ang ating mga pamamahay. Ang lahat sabing, praise the Lord.
At huwag kainin yung mga tinapay ng katamaran. No? Huwag kayong magmadyong-madyong lang. Umalis na kayo sa madyong na yan. Walang may bibigay na mabuti sa inyo yan. Pastor, mayaman naman ako. Tingnan mo, kahit mayaman ka, maraming problema ang papasok sa iyo sapagkat hindi mo nililingap yung pamamahay mo na siyang inutos ng banal na kasulatan. 1 Corinthians 7:10, and unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Ang asawang babae, sinabi ng banal na kasulatan, inutos ng Panginoon, huwag kayong umalis sa mga asawa ninyong lalaki. Binubugbog ako, pastor. Manalangin ka na huminto na ang kanyang pangbubugbog sa iyo. Kristiyano na ba kayo? Dapat wala ng bugbugan blues sa bahay ninyo. Nagmamahalan na kayo. Inaayos ng Panginoon ang family circle sa mensaheng ito nagmumula sa kanyang mga banal na salita. Kaya, unique ang programang ito sapagkat hindi nyo ito dapat pakinggan sa ibang mga telecast. Dito, marami kayong mapupulot na kabutihan. Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Wives, submit yourselves to your own husbands as unto the Lord. Now, I am talking here about the Christian family. Yung lalaki Kristiyano, yung babae Kristiyano. Kailangan yung mga Kristiyanong pamamahay, ang asawa nagpapasubmit sa kanilang mga asawang lalaki, lalo na kung matapat sa harap ng ating Panginoon. Everybody say amen. Okay, 1 Timothy chapter 3:11. Even so, their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Kailangan ang katungkulan ng mga babae, hindi sila mapanirang puri. Kailangan sila ay matino sa kanilang buhay, sober at faithful sa lahat ng mga bagay. 1 Peter 3:1. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may be, without the word, be won by the conversation of the wives. Tingnan ninyo, yung mga asawa ninyong unbeliever, kayong babae believer na kayo, pagkatapos ang asawa ninyo unbeliever pa, sinabi ng Panginoon, kailangan ang mga asawang babae, magpa-subject kayo sa mga asawa ninyong lalaki, na kung mayroon pang unbeliever, hindi pa sumusunod sa salita ng Diyos, walang sali-salita, sila ay mako-convert na dahil kayo ay naging mabait sa kanila kahit sila ay hindi pa mananampalataya. Do not misunderstand the Word of God when you serve Him. Kung mayroong mga pamamahay ng Kristiyano, tapos ang inyong ibang parte ng pamamahay ng believer pa, mga anak pagka kayo ay, ang mga asawang babae pagka kayo ay na-convert na, pagkatapos naging born again na, Jesus Christ member na kayo, huwag maging matigas ang ulo niyo sa babahay ninyo. Sasabihin niyo, naku, yung asawa kong lalaki, demonyo yan. Huwag ninyong sabihin yon. Idalangin ninyo siya. Paano niyo mako-convert kung kayo ay naging matigas ang ulo pagkatapos nire-rebuke ninyo palagi siya? Kailangan kahit siya unbeliever, sapagkat asawa pa rin ninyo, ipakita ninyo na kayo ay matapat pa rin sa kanya, nagpapa-submit pa rin sa kanyang mga decisions bilang asawa ninyo, pagkatapos makikita ninyo, mga kapatid, siya ay palalapitin ng Panginoon kahit hindi kayo nagsasalita sa Kanya. Sa pamamagitan lamang ng inyong ugali, makikita niya na kayo ay nagpapakababa sa harap ng Diyos. Sasabihin ng asawa mo lalaki, itong asawa ko, tunay na nagbago ito. Kahit ako ay demonyo, siya ay santo, naku, mabait pa rin siya sa akin. Kaya mako-convert siya at siya ay kukunin ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. May katungkulan bang asawang lalaki sa asawang babae? May katungkulan bang asawang babae sa asawang lalaki? Bawat isa ay may katungkulan ng bawat isa. Kaya huwag ninyong kalilimutan yan, mga asawang babae. Huwag ninyong kalilimutan ang katungkulan ninyo sa pamamahay. Okay, aalis dyan sa katungkulan ninyo. Mga asawang lalaki, may katungkulan ba kayo sa inyong mga asawa? You must have to provide. Kayo ang manguna sa trabaho, kayong maghanap para sa inyong pamamahay upang ang contentment ay manatili sa pamamahay na yan. Sapagkat itong aking pangangaral ay para sa mga Kristiyanong pamamahay na hindi pa sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tayong mga magulang, lalaki at babae, meron din bang katungkulan? Meron. Meron tayong katungkulan. Anong mga katungkulan natin?
Katungkulan natin na tayo magturo sa ating mga kabataan. Turuan natin ang ating mga kabataan, mga magulang, turuan natin ang ating mga kabataan. Anong sabi ng Deuteronomy 6:7? And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Turuan natin ang ating kabataan ng mga salita ng Diyos. Eto, maraming problema dyan kasi yung mga magulang ang tinuturo nila sa mga anak nila, yung hindi mabuti. Minumulat yung mga anak nila sa pamamahay, pagkatapos nagkakaroon ng sariling pag-iisip yung mga anak nila, pagkatapos yung mga anak nila, makakapasok sa mga kwarto nila, ano nakikita ang babasahin doon? Mga malalaswa. Anong pinanunood? Mga malalaswa sa TV. Kailangan disiplinahin ng mga anak ninyo, anak nating lahat, mga kapatid, na kailangang maturuan. Anong ituro sa kanila, sa kanilang pagbangot, sa kanilang pagtulog? Mga salita ng Diyos upang paglaki ng batang yan, hindi siya hihiwalay sa mga kalooban ng Panginoon. Ano sabi ng banal na kasulatan? Teach a child in the way which he shall go, and when he is old, he will not depart from it. You have the duty as parents to train your children. Amen? Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. You must have to train up a child. When you go to Sunday school, when you go to the church, do not send your children to church. You must bring your children to church. That is a training for them. When the time of worship comes on Sunday morning, you must have to wake up early in the morning and be the one to guide your children going to the house of worship. To train up a child, paglaki niya, hindi na siya iwalay dyan. To provide for your children, 2 Corinthians chapter 12, verse 14, for I seek not yours but you, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Mga magulang, pakinggan ninyo ito. Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi daw dapat ang mga bata magtrabaho para sa mga magulang. Ang mga magulang ang dapat magtrabaho para sa kinabukasan ng kanilang kabataan. Pastor, akala mo, bakit ako nanganganak ng marami? Para paglaki ko, may mag-aalaga sa akin. Okay yun. Pero kung yun lang ang iyong nasa at kapital, upang paglaki ng anak mo, hindi ka na magtrabaho, at pagkatapos silang patrabahuin mo para sa iyo, kamali yun. Sinabi ng banal na kasulatan, hindi dapat mag-lay up ang mga kabataan para sa magulang. Kailangan ng mga magulang mag-lay up para sa kanilang kabataan. Yan, mga kapatid. Kaya yung mga bata kung minsan nagkakaroon ng discontentment sapagkat bakit? Yung mga magulang nila walang ginagawa para sa kanilang kabataan. Ha? Sabi ng isang bata, hindi ko kasalanang nandito ako sa sanlibutan. Kailangan mag-aral ako. Kailangan may damit akong mabuti. Kailangan ako ay may pagkain mabuti. Sinong gagawa niyan? Mga magulang. Mga magulang, you lay up for your children para sa kanilang kinabukasan. Mga magulang, alisin naman natin yung mentalidad natin. Naku, ikaw anak ko, igagapos kita. Paglaki mo, kailangan asweldo mo lahat sa akin. Sabagat ako ang magulang mo. Monster father yan. Monster parents yan. Mga parents, paglaki ng mga anak ninyo, may sarili silang kinabukasan. Kahit anak ninyo yan, pinalaki ninyo, bigyan naman ninyo ng kalayaan. Lalong-lalo na pagka dumating na sa 20, 21 years old, may sariling desisyon na yan. Huwag naman ninyong talian sa pamamahay ninyo na nagtatrabaho nga sila, binubuhay kayo, ngunit hindi naman masaya ang kanilang buhay. Sapagkat ikinukulong ninyo sa pagtatrabaho ng dahil sa inyo. Pabayaan ninyo yung mga anak ninyo, ibigin at mahalin lang ninyo. Kahit hindi kayo humingi riyan, pagdating ng panahon, sila ang aaruga sa inyo. Ngunit may kalayaan at magiging masaya ang kanilang pagtulong sa inyo bilang mga magulang. Do not obligate them that if they do not do it as if they are criminals in your sight. Do not treat your children like that. You must have to love your children because if your children grew in love, they will not forsake you in your old age. Huwag kayong mag-demand na ganun sa kanila na kailangan buhayin nila kayo sapagkat kayo ang mga magulang nila.
Alam ng mga kabataan yon, gagawin nila yon ng dahilan sa pag-ibig, hindi dahilan lang sila'y demanded at tinatalian lamang ninyo. Ang lahat ay magsabing, Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, the parents are here to provide for their children. You must have to send your children to school. That's why you have children. That's why you became a parent. You must have to look for a job and provide for the needs of your children and your family. Marami ngayon nag-aasawa. Pagkatapos mga kapatid, hindi nakakapag-provide. Sanang mas krimen dyan. Yung marami kang anak, 15, hindi mo napapakain, hindi mo napapag-aral, namamatay ng dahil sa pulmonya, o kaya mga kapatid, magplano ka, 2 lang yung anak mo dahil yun lamang ang mapoprovide para sa iyo. I believe it is wise and it is the will of God for you to plan your family. If you cannot provide for your family, do not bring up children and let them suffer in the society. It is more crime in the sight of God for you to have many, many children and you cannot provide for them and you cannot feed them and you cannot send them to school. Pagkatapos lalaki sila, squatters. Pagkatapos lalaki sila, palaboy-laboy sa mga daan. Nakakaawa. Mas krimen yan sa harap ng Diyos. Everybody say amen. May mga magulang, 15 anak, pinapabayaan sa highway maglakad. Bakit pinapabayaan mo yan? Hindi mo kukunin, baka masagasaan yan. Pabayaan mo, pastor, masagasaan yan, baka makakwarta pa ako dyan. Naku ha, mga magulang, kawawa kayo, parurusahan kayo ng Panginoon pagkaganyan ang inyong mga pag-iisip. You are here not only to provide, parents, listen to this, this is your duty, not only to provide, but to nurture. Ephesians 6:4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but nurture them in the chastening and admonition of the Lord. Provoke not your children to wrath. Huwag ninyong pabayang yung mga anak niyo madiskontento dahil kayo ay hindi magandang pagtrato sa kanila. Pagka kayo ay lasing umuwi, sampal doon, sampal dito. Suntok doon, suntok dito. Nagkamali niyo sa mga anak, lahat ng 15, dapa kayo, kahit walang kasalanan. Huwag ninyong gawin sa mga anak ninyo yan. Kailangan sa pamamahay ninyo, kahit maliliit na bata pa yan at sakop ninyo, may hustisya ang pagdala ninyo sa kanila. Upang lumaki sila, may sense of justice, may sense of what is right and what is wrong. And it begins with the parents. Pakalalaki sila, hindi sila monster na katulad ninyo. Monster parents, listen to this. Pagka naging monster kayo, lilipat sa mga anak ninyo pagiging monster ninyo, tingnan nyo kung anong mangyayari sa sosyedad. May kapitbahay kayo, monster. Ayaw ninyo makipagkapitbahay sa mga monster families. Bakit? Palaaway. Naku, walang justice. Walang hustisya. Kahit kasalanan nila, kasalanan pa rin ninyo. Saan nagpasimula yan? Sa mga magulang. Tapos lilipat sa mga anak. Ganon din ang mga anak. Naku, pagkatapos yan ay maglilipan na sa buong Pilipinas. Napakagulo ng Pilipinas. Patayan dito, patayan doon, rape dito, rape doon. Because of this, let us go back to the family values of the Word of God and let us nurture our children in the admonition and chastening of the Lord. Everybody say amen. You also have the duties, parents. You also have the duties to control your children. 1 Timothy 3:4, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Kailangang kontrolado ninyo yung lahat ng mga kabataan ninyo dyan, controlled in love. Naniniwala sila sa inyo sapagkat kayo ay naging unang example sa kanilang mga pamumuhay. Praise God. Kontrolado ninyo. Kayong mga ama, kontrolado yung kayong mga mangangaral na ama rin, kailangan kontrolado yung mga anak ninyo. Meron akong nakita ng mga mangangaral, may mga anak habang sila nangangaral, kung minsan nahihinto yung pangangaral nila. Bakit? Umaakyat yung mga kabataan sa pulpit, pagkatapos hinihila-hila yung damit ng kanyang ama. Jis. Praise God. Kontrolado ninyo yung mga anak ninyo. Disiplinado sila sa pamamahay. Huwag mag-aagawan. Pumupunta ng party yung mga kailangan yung mata ninyo nakakapag-control sa kanila. Kontrolado ninyo ang inyong pamamahay. Yan ay katungkulan ng mga magulang. Lahat ng magulang ay magsabing, Praise the Lord. Ano ba katungkulan ninyo? Titus chapter 2 verse 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Mayroon din kayong katungkulan upang umibig at magmahal sa inyong pamilya.
Mahalin ninyo na hindi konsentidor na pagmamahal. May justice na pagmamahal. Ipakilala sa inyong mga anak na pagka sila'y nagkamali, ay meron talagang equal na punishment ang bawat pagkakamaling gagawin nila. Whether pagsalitaan ninyo o kaya to the extreme na paluin ninyo, kailangan malaman nila, may sense of justice sila, may sense of judgment, what is right and what is wrong. Kailangan ipakilala sa kanilang sila'y nagkamali. Kailangan makilala nila kung sila'y tama, there is a reward for them. Kailangan makilala nila pagka sila'y nagkamali, there is an equal justice and judgment for every wrongdoing that they shall do. Huwag po ninyong konsentihin yung mga anak ninyo sa mga bagay na yan. Paglaki nila, ganon din ang magiging buhay nila at magiging blessing sila sa society, lalong-lalo na kayo ay Kristiyano. No pa, ang mga parental duties, mga kapatid, hindi lamang yon. You also have the duty for the correction of your children. Proverbs 13:24. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Tingnan ninyo, mga magulang, pagtutuwid, correction. Ituwid ninyo ang mali sa mga anak ninyo. Kailangan kuminsan ginagamitan natin sila ng pamalo. Habang lumalaki ang bata na influensya sa labas, kuminsan may mga magnanakaw na mga batang kasama niya, natuturuan siya ng pagnanakaw. Pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, yung anak ninyo, nagtataka kayo, magnanakaw na rin. Nawawala palagi yung pera sa bulsa ninyo. Nawawala yung mga gamit sa bahay ninyo. Nagtataka kayo, sino mga duwending naririto? Yung palang duwende, yung anak ninyong maliit, naturuan na ng pagnanakaw. Kuminsan, pagka hindi na siya nakikinig sa inyo, merong kayong katungkulan na siya ay disiplina ninyo. Paluin ninyo. At pagkatapos, ipasabi sa kanya na ikaw ay nagkamali. Everybody say, praise the Lord. Proverbs 19:18. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Napakaganda niyan. Basahin natin, mga kapatid, sa wikang atin. Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa, at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak o sa kanyang pag-iyak. Hallelujah. Amen. Parusahan mo kung minsan para malaman niyang siya'y nagkamali at huwag kang mabagbag muna sa kanyang pag-iyak. Iiyak yan dahil masakit, pero nakakabuti naman sa kanya. Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it away from him. Basahin natin sa wikang atin, Proverbs 22:15. Napakaganda ito. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Tingnan ninyo, lumalaki ang bata, natural na magkakaroon siya ng foolishness sa kanyang puso. Pagsisinungaling, pagnanakaw, ngunit sabi ng Panginoon, ihihiwalay siya sa mga kapalaluang yan pagka siya ay pinapalo, pinarurusahan, pagka yan ay nakikita sa kanya. Merong istorya. Merong mga bata, nakapalibot sila. Napakalaki ng aso sa kanilang harapan, sa kanilang gitna. Dumaan ang mama. Sabi niya, anong ginagawa ninyo? Bakit may aso sa gitna ninyo at nakapalibot kayo sa malaking asong yan? Sabi ng mga bata, nagko-contest kami dito kung sino ang may pinakamalaking kasinungalingang magagawa. Sabi ng mama, naku ha, bata pa kayo. Nag-aaral na kayo ng pagsisinungaling. Ano yung asong yan? Sabi niya, yan ang price noong makagagawa ng kasinungalingang mas malaki kaysa iba. Yung pinakamalaking sinungaling, yan ang price niya, yung aso. Yan ang ginagawa namin dito. Sabi ng mama, ang liit pa ninyo. Nag-aaral na kayo ng kasinungalingan. Sabi niya, ako dumaan sa pagkabata. Hindi talaga ako nagsinungaling. Sabi ng mga bata nakapalibot, ibigay ang aso sa kanya. Praise God. Ang ibig sabihin nun, pagka lumalaki yung bata, talagang mababalot ng foolishness yung puso niya. Magkakaroon yan. Ngunit ang pamalong pangsaway ang magpapahiwalay sa kanya sa lahat ng mga iyan na hindi kalooban ng Diyos. Proverbs chapter 23 verse 13. Anong sinasabi ng Proverbs chapter 23 verse 13? Eto, pakinggan natin. Huwag mong ipagkait
ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Huwag mo ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung pinapalo daw niyo yung puwit ng bata, hindi siya mamamatay. Merong mga monster fathers and parents, pagka pinalo yung anak nila, sa ulo pinapalo, patay talaga yan. You cannot correct him anymore because he is already dead. Pero yung mga Kristiyanong pamamahay, ang kanilang pamalo ay regulated upang madama ng bata na siya talaga ay nagkamali. Hindi siya mamamatay. Padadapain mo, sa puwit mo papaluin, at sasabihin mo, eto ang pagkakamali mo, huwag mo nang ulitin yan. Tapos ang batang yan lalaki na mayroong pagkatakot sa Panginoon at sa kanyang mga kautusan. Correction of children is the duty of parents. Instruction of children is also the duty of parents. You must instruct your child in the way which he shall go. Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life. But teach them thy sons and thy sons' sons. Deuteronomy chapter 4 verse 9. Ituro natin ang mga salita ng Diyos sa kanila. Yan ang instructions. Kaya yung ginagawa ninyo mga magulang, dinadala yung mga anak ninyo dito, tinuturuan. Meron tayong children's department. Later on, when our grand cathedral is already constructed, this mini cathedral is going to be a children's church. Biro nyo, uupo lahat dyan, mga kabataan. Sila ay i-instruct sa mga kalooban ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! You must instruct your child, Deuteronomy 31:13, and that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God so long as ye live in the land whither ye go over Jordan to possess it. Anong sinabi ng Proverbs 22:6? Etong sinasabi ng Proverbs chapter 22 verse 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan ang daang yan. Anong sinabi ng Isaiah 28:9? Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. John 21:15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Yung mga kabataan ganon, kailangan may paglilingkod din sa kanila because they are the lambs of God. You are the sheep of God and they are the lambs of God. Anong sabi ng Diyos? May instruction siya. Feed my lambs if you love me. Mga magulang, turuan natin ang ating mga kabataan ng daan ng Panginoon. May influensya kayo, may example kayo. Kailangan ma-influensya kayo sa mga anak ninyo sapagkat may example kayo. 1 Kings 22:52. Anong sinabi? And he did evil in the sight of the Lord and walked in the way of his father and in the way of his mother and in the way of Jeroboam son of Nebat who made Israel to sin. Tingnan niyo yung batang ito, na-influensya ng magulang niya. Lumakad siya sa kasamaan sapagkat nakita niya yon sa mga magulang niya. Mga magulang na monster, magnanakaw at mga sinungaling, ang influence at example ninyo, yan susundin ng mga anak ninyo. Kaya tayong mga Kristiyanong pamamahay, kailangan ang influensya natin ay kabutihan. At ito ay pagkatakot sa Diyos, influensya na kung lalaki ang mga kabataan natin, yan ang kanilang susundin sa kanilang pamumuhay. Lalakad sila na may takot din naman sa harap ng Diyos at gagawa ng kabutihan. Praise God. Kahit tahimik kayo, tinatamaan ba kayo? Kahit kayo nasa TV, tahimik din kayo. Ito ba'y pagkakamali ng ating pamamahay? Kaya tayo nagtuturo ng ganito rito upang ito ay maging pagpapala sa inyong mga pamamahay. Purihin natin siya. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Importante yung influensya ninyo. Yung example ninyo, importante yan. Sapagkat yan susundin ng mga anak ninyo. 2 Chronicles 22:3. He also walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor to do wickedly. Itong bata ni Ahab, lumakad siya sa kasamaan. Sapagkat ang counselor niya, yung ina niya. Tinuturuan siya kung anong kasamaan. Pero ninyo, mga magulang, napakalaki ng influence ninyo. Huwag ninyong turuan yung mga anak ninyo ng kasinungalingan. Huwag ninyong turuan yung anak ninyo ng mga masasama.
Kailangan ang ma-influence nyo sa kanila yung mga kabutihan. Amos 2:4, thus saith the Lord, for the transgressions of Judah and for I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord and have not kept His commandments, and their lies caused them to err after the which their fathers have walked. Ang lahat ng mga magulang na sumusunod nitong kalooban ng Diyos na pinag-aaralan natin, tingnan ninyo, ang pagpapala ay papupuntahin ng Diyos sa pamamahay ninyo, pagpapalang tatanggapin ninyo, hindi kayo maghihirap. Sino nagkakaroon ng problema dito sa kanilang pamamahay? Taas ang kamay. Hindi na kayo magkakaroon ng problema pa sa pamamahay ninyo. Sundin ninyo yan at maging matapat kayo sa harap ng Diyos. Pagkatapos ang mga anak ninyo, makikita nila yan. I-influence ninyo sila sa lahat ng mabuti at sila ilalakad dyan. Parental example, kailangan mabuti, hindi yung masama. Tulad ng mga parents na binasa natin dito. Tingnan niyo mga kapatid, kahit ang Matthew 14:8, and she being before instructed of her mother, said, give me here John the Baptist's heads in a charger. Tingnan yung mother ni Salome. In-instruct niya yung anak niya. Sabi ni Herod, doon kay Salome dahil nagsasayaw, ano ang gusto mong regalo? Bibigay ko sa iyo sapagkat I am pleased by your dancing. Ano ang sabi ng mother ni Salome? Binulungan yung anak niya. Salome, hingin mo yung ulo ni John the Baptist. Hindi na napakasamang ina. In-influence yung anak niya. Pagkatapos hiningi yung ulo pa nung propeta. Mga magulang, may influensya kayo sa mga kabataan ninyo. Kailangan influence ninyo sa kanila. Mabuti. Kalooban ng Diyos. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Yung iba, niloloko lang yung mga anak nila. Dahil sila may influence at alam nila may influence nila ng mga anak nila. Niloloko lang yung mga anak nila. Huwag niyo lokohin yung mga anak ninyo. Darating ang araw, makikita nila yan. Pagkatapos mawawalan sila ng respeto sa inyo. Kailangan influence natin maganda. Evil influence and example is not in the will of God with regards to parents and children, to their children. Kailangan parental example, maganda. And if thou wilt walk before me, as David thy father walked in integrity of heart, and in uprightness to do according to all that I have commanded thee, and will keep thy statutes and my judgments. 1 Kings 9:4, sinabi ng Panginoon kay Solomon, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, tulad ng paglakad ng ama mong si David, pagpapalain kita. 2 Chronicles 17:3, and the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim. Ang Diyos ay nakisama kay Jehoshaphat sapagkat lumakad siya sa influensya ng kanyang amang si David. 2 Chronicles 26:4, and he did that which was right in the sight of the Lord according to all that his father Amaziah did. Ito naman batang ito, anak ni Amaziah, ginawa niyang lahat ng mabuti tulad ng ginawa ng kanyang amang si Amaziah sapagkat na-influensya siya mabuti. 2 Timothy 1:5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Ito mga influensyang magaganda para sa kabataan. Mga Kristiyanong magulang, kailangan mabuti ang example ninyo. Kailangan ang pamamahay natin makita, may liwanag. At ang liwanag na yan ay siyang nakapagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng nakapalibot sa atin. Iwasan niyo yung parental weakness. Amen? Ano yung mga parental weakness? Indulgence of children, konsentidor kayo, kahit na masama, ginagawa pa rin niyo para sa mga anak ninyo, dahil sabi niyo, mahal ninyo, na i-spoil. Huwag ninyong i-spoil yung mga kabataan ninyo. Palakpakan natin siya. Tingnan niyo si Eli. Eli, example ng konsentidor na ama. Pinabayaan niyang magkasala yung dalawa niyang anak, kahit siya walang kasalanan, idinamay siya ng Panginoon sa 1 Samuel 3:13. Si Samuel ganun din, kahit propeta siya, yung mga anak niya makasalanan din, hindi lumakad sa kanyang daan, sapagkat hindi niya masaway dahil siguro meron siyang malakas na attachment doon. Kahit malakas ang attachment niyo sa mga anak ninyo, pagka nagkasala, sawayin ninyo. Si David ganun din, may pagkakonsidador din si Haring David. Ang resulta, disastrous masyado. Anong sinabi ng Proverbs 29:15? The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Tingnan ninyo mga kapatid, basahan natin sa sariling wika natin. Ang pamalot saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Mapapahiya yung mga magulang
Pagka pinabayaan lamang yung anak ninyo, ipahihiya kayo niyan. Tapos tatawag ang pulis sa bahay ninyo. Ito ba ang pamamahay ni Juan de la Cruz? Ito po, Mrs., ito po ang pulis. Tumatawag kami dito sapagkat yung anak ninyo nag-shoplifting. Pumunta po kayo rito at kunin ninyo. Biro ninyo yan? Kung pinapabayaan lamang natin, mga kapatid, kailangan tayo ay gamitin ng Diyos upang sawayin natin. Parental weakness yun eh. Weakness ng mga magulang yun. Kailangan iwasan natin. Partiality. Weakness din ng mga magulang yan. Mga magulang, ilan ang mga anak ninyo? 5. Alin sa 5 ang mahal ninyo? Ay, yung bunsong pinakamamahal ko. Pagkatapos yun namang isa, anong treatment mo? Parang maid. Pero anak mo rin yun. Kaya meron nagkakaroon ng favoritism at partiality at nagkakaroon ng black sheep sa pamamahay. I don't believe that in the family we should have black sheep. Black sheep only comes in the family because of parents' weaknesses, particularly partiality and favoritism. Lahat ng anak ninyo kailangan maging paborito ninyo yan. Maging pantay ang inyong pagtingin sa kanila. Kaya si Esau, kawawa naman si Esau, nag-backslide. Bakit? Genesis 25:28. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. Itong dalawang magulang, tinayin nyo, konsididor, si Rebekah at si Abraham. Mas mahal ni Abraham si Esau. Mas mahal naman ni Rebekah si Jacob. Nagka-split sila sa bahay. Kaya si Rebekah naman, gusto niya ma-bless yun si Abraham, si Jacob, kaya ninakaw niya at tinuruan pa niya. Yun namang isa, mas mahal niya si Esau. Kailangan hindi ganon sa pamamahay. Mahalin natin na walang partiality ang lahat ng ating mga anak. Genesis 37:3. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age, and he made him the coat of many colors. Kahit si Jacob, meron ding weakness. Mas mahal niya sa lahat ng kanyang mga anak si Joseph, sapagkat siya ay anak na ng katandaan. Kaya yung mga gandang damit binibigay kay Joseph. Makikita na ibang kabataan yon? Magsaselo sila at magkakaroon ng discontentment sa bahay. And that discontentment will manifest itself by means of stubbornness sa bahay ninyo. Pagka may 5 kayong anak, binilhan ninyong magulang ay yung pinakamatanda. Lahat na bilhan na ninyo. So mga parents, kailangan walang parental weakness. Parental pride. Pride ko yung pinakamagulang sapagkat pinaka-bright siya. Ikaw tumabi ka sapagkat bugo ka. Bulok ka, sasabihin mo sa anak mo. O yung sabihin sa anak niyo, bulok siya. Pagka may anak kayo medyo bulok ang ulo, medyo slow learner, tulungan ninyo na umangat. At huwag ninyong iparamdam sa kanya na siya neglected. At ang mahal lamang ninyo yung bright sa pamamahay ninyo. Bakit? Sapagkat yung mga kasalanan ng magulang, they will be visited upon the sons and the children. Yung mga kasalanan ng magulang. Pa-transfer yon. Kaya kung minsan sinasabi natin, parang may curse sa bahay namin. Kasi yung mga magulang ko ganito, kami ganito rin. They are visited upon the children. Kailangan ma-break ang vicious cycle. At ma-break lang natin yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Bago tayo tuloy magtapos, mananalangin muna tayo. At pagkatapos kayo nasa harap ng TV, hawakan ninyo muli ang TV set ninyo at ako'y dadalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ano man ang iyong pangangailangan, tanggapin mo sa sandaling ito. Gagaling ka sa iyong karamdaman. Hawakan mo ang TV set mo bilang point of contact. Gagaling ka sa iyong karamdaman. Sasagutin ka sa lahat ng iyong pangangailangan. Kung meron kang financial na problema, magkakaroon ng kalutasan. At kung ikaw may mabigat na suliranin, ibigay mo sa Panginoon sa sandaling ito at siya ang gagawa para sa iyo. In Jesus' name, amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes.
If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to love. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.